So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin sa motorcycle to. At kung naghahanap ka ng pan-tricycle or pantra na pwedeng i-custom, baka pwede itong pagpilian. Isa to sa pwede mong pagpilian, itong Skygo Wizard 175. Tara, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit ka bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako. Walk around na natin to. Ayos na ayos siya. Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri. Hindi basta hype, dapat legit, di puro theory. Horsepower, torque, anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real top review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo. So ayun na nga, ito ang pambato ni Skygo pagdating sa 175cc pan-tricycle or pantra custom. Ito yung Wizard 175, naka Euro 3 na din ang isang to. Ikutan natin to para sa lahat ng mga gustong bumili. Meron tayong reference at may idea tayo sa kung anong meron dito sa motorcycle na to. Let's go! So ayun na mga best, no? Ito nga ang Wizard 175. So isa rin si Skygo sa mga nagbebenta ng 175cc na pang tricycle or pang single na pantra. Okay, pwedeng i-custom and upuan natin para sa mga 5 to na kagaya ko na gustong magpan tricycle or mag-custom ng ganitong pantra. Okay, meron tayo ritong LED na headlight, tapos meron tayong maliit na LED rin dito sa side na to, nakapa-box type. Meron din tayo ritong chrome box type din yung ating signal light, naka bulb type naman yan yung ating busina. So sana dito maglagay din sila ng Skygo, no? Wala lang, gusto ko lang, trip ko lang. Malay nyo ba, di ba? Malay nyo maglagay si Skygo pagdating dyan, di ba? So meron tayong rubber boots, naka telescopic fork, maganda yung kanyang paint job, yung kanyang fender is metal din, naka drum brake, word spoke na rin tayo rito. Yung size dito ay 2.75 by 17. Ayan. So ano na rin to, no? Pwede na rin tayo mag-extend or magpalagay ng sidecar. Dito naman sa side na to, yung lock, in case na kailangan natin mag-park sa mga mall, mailalak natin yung motorcycle. Ayan. So ito ay naka 5 speed na rin to, rotation. Okay, 5 speed na rin. So puan natin 5 to ang ating height. Ayan, magaan din yung motor, oh. Ang ano lang dito, ang kakaiba lang dito talaga ay yung gas tank niya. Malaki yung gas tank niya, may design siya rito na parang comfort para sa ating tuhod. Ayan. Upright position. Meron nga pala tayong USB charging port dito sa kanyang panel gauge. Okay. Naka-analog type pa rin naman yan. Tapos, malambot yung shock niya. Gusto ko yung shock niya, malambot. Turning radius, malawak din. Ayan, syempre sa likod, ano yan eh. Ilan ba yung shock na nasa likod? Okay, isa lang. Okay, dual shock pero pwede niyong lagyan pa yan ng twin. Okay, pero pwede siya maging twin shock. Bali magiging 4. Okay. Pero kagustuhan. Kagandahan dito ay sobrang lambot ng upuan niya. Yun naman din yung maganda rito. Lalo sa long ride kapag matagtag tapos malambot yung foam, hindi mo masyadong ramdam. Pero ayan. So ito yung itsura ng ating makina. May Skygo rin tayo rito, naka dual head shifter. Yung ating foot pegs hindi rin siya napiflip pero malapad din naman yan. And foot pegs din para sa angkas. Ayan. So may chain cover na rin tayo rito. At yung sprocket size neto ay 42T or 428 42T. Ayan. Naka dual shock, adjustable, pero pwede nyo palagyan din yan ng additional pa na shock. Okay, so meron din tayo ritong lock para in case na gusto nyo mag-iwan ng helmet, mailalak natin siya dito sa side. Okay, sa upuan sobrang lambot. Ayan, sobrang kapal din. Maganda rin yung leather na ginamit. Yung ating bracket para sa grab bar, ayan, medyo ano lang, ano rito, pag nilagyan nyo ng top box, meron kasing post dito eh.
Okay, so medyo nakapatayo siya pag nilagyan natin ng top box. So sana straight na lang din. Okay, so sa kanya namang panel gauge, naka-analog type tayo rito. Meron tayong RPM dito, speedometer, odometer, meron tayong fuel gauge dito. Gear indicator, digital siya. Tapos pag naka high beam, and then signal light. Meron din tayo ritong USB charging port. Ayan. So ignition niya, simple lang din. Sa kanyang lever, malapad din pa. Ayan. So smooth lang din naman. Meron tayong rubber dito, may rubber din dito. Yung clutch natin dito, smooth lang din. Switches natin, meron tayong park light, headlight, hazard switch, electric starter. Yung kanyang grip is makapit din. Throttle niya malalim. Dito naman sa side, meron tayong high and low, signal light, and busina. Ayan. Gas tank natin, malaki talaga yung gas tank. Ito naman yung cup natin. Ayan. Okay, so dito naman sa side or sa ating tail light is naka LED tayo rito. Ayan, may reflector na rin, lagay ng plate. Fender natin dito, metal din naman. Extension niya is plastic. So, yung kanyang signal light is bulb type din, nakapa-box type din. And naka-drum brake tayo dito sa likod. Ang kanyang tire size dito sa likod ay 3x17 din. Ayan. So, meron tayong cover para sa kanyang tambucho. Metal na rin yan. And meron tayo ritong kickstart pa rin. Ayan. Yung kanyang carb din is Denny. So, Japan technology din yan. Okay? So, Euro 3 na rin ang isang to. Rear brake pedal, smooth lang din. Ayan. So, okay. So, sana dito yung upgrade na ginawa nung last time kay Prince 125, sana gawin din dito sa 175 tsaka dun sa 150, sana gawin dito. So ayan, sa tingin mo sulit nga ba ang presyo at yung specification ng Wizard 175? Comment nyo naman yan. Okay, so center stand natin, magaan din siyang center stand. Sa lahat ng mga naghahanap at nagtatanong ng update para dito sa my Wizard 175, available po sila dito sa Miss Skygo Baliwag or any Skygo branch dyan sa lugar nyo. So PM nyo na lang din ako para at least matulungan ko kayo mag-release ng motor. Ayos na ayos yan. So ayun mga best, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan at cash. Baliktad yan, pero same pa rin naman yan. So yun na nga, sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyong i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to at kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Ayos na ayos yan. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trip, bawat andar ng gulong, alamin mo muna bago ka sumulong. Review ng motor, real talk sa eksena, para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog, kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, lubak ay kalaban, kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado, safety first lagi. So ayun mga best, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark Dean. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Motor ako ang kasama.